Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Ano naman yung mga comments nyo? Masyado kayong harsh. Ha? May gitsandaan yung babasahin ko ah. Magbigay lang tayo reaction dito. Tungkol doon sa napakagandang lineup ni, very excellent na lineup ni His Excellency, no? Ba yan? Magkulab tayo maya. Eto. Ano ako dito sa ano? Ng EJK. Ex-PCSO General Manager Garma idiniin sa pagpatay kay Board Official Barayuga. Napolcom officials na dawit din. Natin. Magandang hapon, Rosalie. Ano ba ang dahilan o motibo ng pagpaslang kay Atty. Wesley Barayuga? Attorney na to, general pa. Walang kwenta buhay talaga yung sa mga to. Tuloy. June, batay sa testimonya ng bagong testigo sa House Quadruple Committee o Quadcom na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, inuutos ang pagpaslang kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga dahil sa pinaghihinalaang sangkot ito sa operasyon ng iligal na droga. Pero naniniwala ang mga kongresista na iniutos ang pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary dahil naghahanda ito sa pagtestigo laban sa nooy dating PCSO General Manager na si Royina Garma. Kaugnay ng mga katiwalian at irregularidad sa ahensya, kabilang na ang operasyon sa Small Town Lottery o STL. Kasalukuyang nakatalaga si Mendoza sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Itinuro nito si National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo na umano'y humingi ng tulong sa kanya noong 2019 upang ipapatay si Attorney Wesley Barayuga. Isang abogado at kabilang sa Philippine Military Class of 1983 si Barayuga na noon ay PCSO Board Secretary. Na PMAR pa oh. Pinaslang ito sa Mandaluyong City noong July 30, 2020 ng isang nakamotorsiklong lalaki. Ang utos umano na patayin si Barayuga ay nanggaling kay Garma na dating General Manager ng PCSO sa ilalim ng Duterte administration mula 2019 hanggang 2022. Si Mendoza ang kumausap naman umano kay Nelson Mariano na naghanap naman ng hitman na papaslang kay Barayuga. Parehong bagong testigo sa Quadcom sina Mendoza at Mariano. Tinuring ko silang mga upper class, tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. Sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo, At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? What? Tong Leonardo sa Kagarma, sobrang dikit to kay Digong, mga madikit kay Digong, no? Mga taga Davao. No? Wala na po. Ang akusasyong ito ay kapwa naman pinabulaanan ni Garma at Leonardo. Natural. Hindi ko po gagawin yun. Okay, Lalong-lalo na dun sa Class 83 po yung Class 83 ng PMA, usapan correct? dito. Napakadelikado po nun. Kaya ko pong umarap sa lahat ng Class 83 na ako wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. Yan, no? Alright. Same with you, Colonel Garma, di ba? Siyempre. As a police officer and as a former government employee, you would never, at any instant, order the death of any other person. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung taong yun, Mr. Mabait Chair. yun. Wala ko naalalang ginawa niyang hindi mabuti po. Kabilang sa irerekomenda ng Quadcom ay ang pagsasampa ng kaso laban kina Garma at Leonardo kaugnay ng pagpaslang kay Barayuga. At the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PCSO. Bago po siya napatay, itong si General Barayuga,
according to NBI officer in charge Eric Distor, General Bayoruga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Bayoruga. The motive of the killing of General Bayoruga was to stop General Bayoruga from testifying against Colonel Garma. Samantala, nasilip din sa pagdinig ang Teka, Colonel Garma, General Bayoruga, attorney pa. Pero mas mataas ang pwesto ni Garma sa PCSO, ganun ba? General Manager eh. Si Garma eh. Di ba? Tuloy. ang pagtatalaga ni Garma sa 7 kamag-anak nito sa PCSO nang ito pa ang general manager ng ahensya. Kabilang narito ang anak ni Garma na may learning disability. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent. And do you know the meaning of confidential? Putang na, anak niyo, no? In-appoint. May sakit. Confidential agent yung anak niya. Anak ng pating. Agent? Yes, Why did you appoint your daughter if she's sick? Mr. Chair, during that time, ang diagnosis lang po sa kanya is dyslexia. Yeah, you told us. That is actually And what's the reason why you appointed hindi her? naman po ibig sabihin mentally ano po ang dyslexia. Lumabas lang po yung bipolar niya after I left PCSO. Natukoy na may itinalaga rin si Garma ng mga pinsan at in-laws nito sa PCSO. GM Garma, don't you think it's quite unethical for a general manager to put all mga cousins, Makapal din, ano? Matibay itong Garma. daughter, in-laws, Mr. as Chair, part of your circle in the PCSO? Mr. Chair, the positions that were given to them, ang requirement lang po is trust and confidence, Mr. Chair. Just like Okay. anybody in appointed, Mr. Chair. Bukod dito, kasamang nasilip ng House Quadcom ang umano'y paglobo ng ari-arian ni Garma, pagbuo nito ng STL Foundation at STL Party List. June, irekomenda naman ng Quadruple Committee o Quadcom na mapa sa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice sina Mendoza at Mariano. Gayun din ay makikipag-ugnayan ng Quadcom sa National Bureau of Investigation para makapagsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay nitong pagpaslang kay Attorney Bayoruga. Sa ngayon ay katatapos lang ng unang bahagi ng pagdinig ng Quadruple Committee kaugnay sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon at mamaya aasahan naman natin ang muling pagsisimula ng pagdinig ng Quadcom kaugnay naman ng operasyon ng illegal POGOs. Balik sa iyo, June. Oo, Rosalie, nabanggit mo yung isang party list na nabanggit din kanina at sinagot ba ni dating GM Garma na merong donation yung PCSO doon sa party list na yon na ginamit sa pamamahagi naman ng ayuda? O yun nga ang isa sa mga question dito sa pagdinig, June, may inamin naman ni Garma na may binuo siyang party list na STL party list, ganun din ang STL Foundation at meron ngang 2 milyong piso na donasyon mula sa PCSO na ipinadaan dito sa party list na ito at sa foundation na ito at ipinagkaloob sa Mandawi City typhoon victims kung hindi tayo nagkakamali. Sometime in year 2022 or 2021 kung tayo nagkakamali, June. Meron bang sinasabi ba ng Quadcom na merong irregularity sa bagay na yon, Rosalie? O June, yun yung sinisilip sa mga pagdinig ng Quadcom kanina, particularly si Representative Fernandez na isa sa mga chairperson ng Quadruple Committee. Nais nilang malaman kung
Kasi yung sa STL Party List at saka sa STL Foundation, ilan sa mga nominee dyan ay mga kamag-anak at malapit kaya Garma, kaya tinitingnan nila kung meron nga bang katiwalian o irregularidad dito sa party list na ito at sa foundation na ito, lalo na at ibinuo ito ng General Manager pa ng PCSO, si Royina Garma. Hanggang kailan pa yung pagdinig na yan hinggil dyan sa issue na yan, Rosalie? Alam mo, Jun, nito lang, nung nakalipas na Wednesday, recess nga. Ngayon, actually, ngayong araw na ito, recess na ng House of Representatives, 19th Congress. Pero sabi ng mga mambabatas, partikular na ng mga chairperson ng House Quadruple Committee, magpapatuloy pa rin yung pagdinig ng Quadcom kaugnay ng illegal pogos, ng EJ case, ng illegal drug trade, at inaasahan natin na ang pangwalong public hearing ng Quadcom ay pagkatapos na ng filing ng Certificate of Candidacy o COC from October 1 to 8. So after ng October 1 to 8 filing ng Certificate of Candidacy, susunod na pagtinig nitong Quadcom. Right, maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa... Grabe, no, mga friend. Ito mga iniimbestigahan na to, mga bata ni Digong. Nung panahon ng si Digong ang Pangulo, no? Ito yung kung hindi nagkaroon ng gulo, itong unit teams na to, hindi na ho yan maimbestigahan dahil sinabi nga ni Bongbong na hindi niya nahahabulin kung ano man ang nangyari nung nakaraang administrasyon. Pero, yan ang gusto ng Duterte. Alam nga naman. Masyado nang mabait si His Excellency, di ba? Masyado nilang binalahura, di ba? Di ko sa yun nangyari, di ba, mga friend? Lang nga naman, pumayag yung gobyerno na babuyin mo. Di ba? Nandyan yung bangag yung presidente, sasabihin ng anak ni Duterte, resign, ganito, kung ano, sasabi, di ba? Wala, Lahat yan, dapat nga, imbestigahan Lahat ng nakadikit kay Digong, lahat yumaman Hindi ba si Bantag? Kaya, pero hindi ako niniwalang dahil doon, kaya napatay si Percy Lapid. Hindi. Kasi nga, yung Bantag na yan, kumbaga sa pagkain, yan dessert. Ang parati main dish, pinakakanin, at ulam, hindi ka Percy, si Digong. Yan yan. Saktong-sakto, pagka wala na si Digong, saka napatay si Percy. Hindi na si Digong ang presidente. Galing, no? Pero malayo pa ho yan. Maski na ang nagtuturo dyan, mga kernel, yun nung Mendoza, saka yung isa, parehas yung opisyal At hanggang ngayon, nasa active service pa, 20 years na raw huwi tayo Mendoza na nagsasabing siya kinausap nitong Leonardo sa ni Garma para patayin yung General Attorney Barayuga. Ang tanong, bakit nung si Garma ang nakapwesto sa sino ba naunang nakapwesto sa PCSO? Si Barayuga o si Garma? Yan lang, tanongin, hindi ko natanongin Ngayon, kung nakakaunang nakapwesto si Barayuga sa PCSO, saka dumating si Garma, biglang siya ang naging general manager at yun nga, ipinagpupwesto lahat yung kanyang mga kamag-anakan. Ang sabi niya, ang requirements naman daw nun yung trust and confidence lang diba? Sabi niya, paano si Barayuga baka hindi niya trusted, di ba? Sabi nga kay Representative Pimentel na nakahandang tumistigo na yung Barayuga nung kinana. At alam niyo magkano? 300,000 ang ibinigay daw nitong si Garma dun kay iniabot 40,000 daw nabigay kay Mendoza, 60,000 doon sa isang humanap doon sa gunman, at saka yun na binigay na yung 200,000 doon sa gunman. Ngayon yung gunman hindi nila makita kung nasaan. Conspiracy di ba? Pero ang tagal na ho niyan, 2019 pa yata.
ngayon lang ho binulatlat dito. Ibig sabihin, no mga friend, lahat ho yung kahayupan na nangyari nung panahon ni Digong, mukhang nakakalkal dito sa Quadcom, no? Ngunit dadapot subalit, ngunit courtesy pa rin kay Digong, hindi ho nila mapatawag, no? At wala ho, yung pulong, inaasahan daw nila dadating, wala rin, no? Wala na talaga, no? Matigas ang Duterte, no? Lahat, oo. Si Kibulog nga hindi pa naililipat sa City Jail. Andun pa rin, pero hindi pa rin kontento. Si Kibulog, gusto niya house arrest or hospital arrest. Puta. Ano yan? No, mga friend, malayo pa ito. Ngayon, inuutusan NBI para mag-imbestiga daw dito. Ewan. Wala pa po tayong balita doon sa mga ano nangyari, no? Yun ang inaabangan ko yung mga sinampang kaso ni Senator Trillanes dito kay Digong, kay Pulo, tsaka dito kay Bongo. Mga plunder ho yan oo. Nobel recommended. Wala pa hong tagal, no? Tagal. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Department of Justice yata nakasampa yan di ba? Mga friend, Rimulya. Marami pa rin hong agam-agam sa paglabas ng testigo na to sa pagkapatay kay Barayuga. Bakit bigla kang lumabas? Sabi ni Fernandez, meron bang parang kumbaga sa bayaran ka ba? Parang ganun, di ba? Ang sinasabi lang nito si Mendoza masakit na ho sa dibdib at gusto namin nung ilabas ang katotohanan. Kasi 20 years in service na yung Mendoza Tsaka may rango Hindi kagaya ng mga testigo ni De Lima, mga convicted drug lord, no? Pero bumuno si De Lima ng 7 taon. Halos 7 taon sa kulungan, no? Pero anyway, ito mga nangyayari, wala pa akong nakukulong. Kaya sila Alice Goo pa lang ang nakukulong. Tsaka ito, pero wala pa, matagal pa ang balitaktakan to. Lalo yung Kikibulog, 100% sila, yung mga abogado ni Kibulog na madidismiss ang kaso utik yan. Tsaka yun nga, hanggang ngayon, hindi pa natatawag si Kibulog sa Senado. Ay, nako, apakalakas ng power ni Digong nyo. Tamang-takiming Garma, yaman. Grabe. Garma pa lang yan. Hindi lalo kayaman nila Bongo, di ba? Bato, yan ang mga talagang bita. Raul Villanada, shout out. Gilix Werox at sa inyong may bahay. God bless sa inyo. God bless, Raul. Marami to. Walang itulak, tadyak. Ito yung comments nyo sa napaka-excellent na lineup ni His Excellency, no? Sabi Raul, walang itulak, tadyakan sa lineup not BBM. Puro may tama ng korupsyon at panunulisan. Patay tayo dyan. Raul ulit Kaya mga kababayan, kung gusto mo na ang Pilipinas ay naghihirap at gusto ninyong nakatali sa kangkungan, hala, sige, iboto nyo sila at parang lumundag kayo sa bangin. Patay. Pero alam nyo mga ka-warriors pikit mata na ako kay Pacquiao. Isa yan sa ililista ko, totoo. Kasi parang si Pacquiao guided by the Lord, di ba? Tsaka ayaw niya sa korupsyon. Maski siya ay hindi abogado, di ba? At tsaka kinontra niya si Digong, tsaka si Kibulog, di ba? Kaya ako, Pacquiao ako. Maski siya na lang iboto ko sa lineup nito si His Excellency. Sumagot si Cassandra Daisy. May ayuda na naman sila. Nakasya lang sa 2 o 3 araw. Tapos gutom na naman. Totoo. Ed Torres, shout out. Subok na namin yan, BBBM. Puro basura mga kandidato mo. Patay tayo dyan. Wag yung isama si Pacquiao. Federico Mandak, shout out Buti ka pa, Xerox, may pag-iisipan ka dyan sa mga yan. Ako, wala akong mapag-isipan sa lineup na yan.
Wala yan. Lahat yan may bahid. May amoy Duterte. May amoy Duterte yan. Mali ka nang napili, PBBM. Isa lang ang pag-iisipan ko dyan, si Lacson or yung Binay. Ako, wala. Hindi ko naiisipin si Hindi ko naiisipin. Boboto ko si Pacquiao. Bogart, welcome to the club. Oo nga ba't kaya sila inendorso? Di ba bright si PBBM? Sa totoo lang, anyway, kahit naman i-endorso niya mga yan, doesn't mean iboboto na. Kaya lang, it hurts at it saddened me, sabi ni Bogart. Pero ayon kay Ronald Llamas, 10 raw dyan ng parang sure win na Kaya pinapanood ko si Ronald Llamas sa story.com, sa Storycom, oo. Kaya para kay Ronald Llamas, 2 na lang ang kailangan pumasok. Ano ko political analyst si Ronald Llamas, di ba? Roll Villanado ulit. Parang police line up ang hilera na ito ni BBM. Totoo. Raul ulit. Iboboto, unahin natin ang bakit. Puro basura at cancer ng bayan iboboto. No, hindi pa tayo masisiraan ng bait. Eko. Ano to? Nathan King. Welcome to the club. Walang pag-asa ang bayang ito sa kamay ng mga salot na yan. Sa itagal-tagal nilang panunungkulan at pabalik-balik sa pwesto, palala ng palala ang pagkalukmok ng bansa. Patunay lang na wala namang silbi ang mga peste na yan. Bumalik lang mga yan dahil sa napakadaling pagkakitaan ng kamangmangan ng bayang ito. Totoo yan, Nathan King. Ferdinand San Juan, Good evening po, Karox. Karox, ang sinabi ni BBM pagbabago sa lineup niya, senadors. Walang pagbabagong magaganap, puro luma. 2 lang ang maaaring asahan. Magising na dapat ang taong bayan pumili ng bago para sa Senado tulad ni Toto Causing, Luke Espiritu, Bam Aquino, Nery Colmenares at iba pang oposisyon na may pagmamahal sa bayan. Sana po puro bago na kung gusto natin ng pagbabago. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Yung Brosas at saka yung Makabayan Black ba yun? Oo, doon. Arlene Brosas saka si Franz Castro, yun. Raul Villanado ulit. Sigaw nga ni Roque, ito ang labanan ng kadiliman at kasamaan. Totoo yan. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Binibining Akira Milos. May you have a great day ahead. Ingat ka palagi, ha. Oy, shout out, Akira. Sana okay ka lang, ha. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Ang masasabi ko lang, basta pogi ay natural lang na ginagabi. Banat lang, Kasani. Wala kang aatras. God bless your family. God bless, Kalat ni. Ha. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good evening, Sir Roque. Ang masasabi ko dyan sa mga senator na magiging kandidato na pinili ni BBM, di ko masyadong bet dyan yung sister niya. Pero pwede rin si Ping Lacson, bet ko. Pero si Lito Lapid, wow, never. Pwede din Manny Pacquiao, yan. Hi, ang hirap mamili. Basta ako, gusto ko yung alam ko para sa bayan. Pwede din si Tito Soto. God, tulungan nyo na lang kami sa magiging susunod na senador. Sana wag nang magkamali ang taong bayan. Totoo yan, Elizabeth. Kalat ni ulit, Diyos kong mabagin. Puro mga hunghang ang senatorial line-up ni Paring Blenglong. Patay tayo dyan. Yari na naman, mother pati daughter. Pilipinas, ikpitan mo na ang sinturon mo. Patay. Yun eh. Kalat ni ulit, Supremo. Mga kababayan ko, iboto natin ang Supremo ng Senado na walang iba kundi si paring Senador Lito Lapid. Iboto natin para diretso tayong lahat sa Inidoro. Ayos.
Kinampanya mo pa talaga ikaw. Susan De La Cruz, shout out, welcome to the club. Kumbaga sa Madyong, puro panapon, yung mga yan, Karox, sayang lang boto dyan. Mukhang nagmabadyong ka, Susan, ha? Ano ba to? Maintindihan to? Ano ba to? Hapon o incheck? Magandang gabi, Sir Rox. Lahat po ng kandidato ni BBM, pambansang kamao. Pambansang kamao lang ang hindi magnanakaw. Kawawang bansang Pilipinas. Diyos ko Lord, sana mamili ang mga botante, hindi diyan mga magnanakaw. Jaime, shout out ha. Ang masasabi ko sa talumpati at pagkakilala ni Marcos Jr. sa mga kandidato ay isang madamdaming tarantado. Ano, Jaime kayo, wala kaya. Best comment, sabi ni Cassandra Daisy. Sumagot si Cassandra. Renato Sioho, ha? Welcome to the club. Wala ako iboboto dyan. Akala ko ayaw ng mga tagal-himod ng puwit ni Tandang Fentanyl. Sino-sino ba mga yan? Ewan ko ba dyan? Ay, naku. Platul Essence, shout out. Walang kwenta po ang mga senador slate ng BBM. Puro mga tao na walang pagmamahal sa taong bayan. Kundi pagmamahal na mapuno ang kanilang mga bulsa. Walang kwenta at huwag iboto ang mga yan. Walang magandang pagpipilian. Kasama ang mga dutae at iba pang mga mandarambong at walang ginawa para sa inyong inang bayan. Yan po ang totoo, mga walang kwenta. Shout out, His Excellency. Ano ba kasi naman yan? Jokiano, shout out. Karox, puro patapon. Wala akong makitang matino. Ay, naku. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karox. Langya itong mga pinili ni PBBM. Halos kalahati ay dikit din kay Digong, si Ping Lacson, at kay Tano lang ang nagugustuhan ko dito. Sabi ko na nga ba drama lang ito ni Amy, na kunwari galit silang magkapatid at kakampi ng mga Duterte, pero ngayon kasama sa line-up. Pero Johnny, wala si Amy, hindi pumunta. Basta sinama lang siya ng kapatid niya. Diba? Baka naman siya lang naman sa Davao, si Haba na baba. Kalat ni Baya ulit. May gusto akong iboboto, pero wala sa line-up ni Paring Blenglong. Ang iboboto ko sa pagka-senador ay walang iba at walang katulad na si Idol Francis. Putik yan. Hindi na tatakbo. Siya lang ang isang pandemic hero. Patay tayo dyan. Hindi, sana pag tumakbong presidente o senador, Chupista Bunao, shout out. Good evening po, Karox, at your loving wife po at sa mga ka-warriors. Kuya, pag-isipan ko po, marami pa dyan ang problema. Ang mga bubutante ay di naman nag-iisip kahit na ang kalalabasan ay ang paghihirap. Kung sana sila lang, kaso damay-damay lahat. Totoo yan, Chupista. Elizabeth Iscare, Sa akin lang, Karox, bakit si Lacson ang bet ko dyan? Kasi di siya kurap. At pati si Manny, kahit kulang sa utak. Basta ako pipiliin ko. Alam kong para sa bayan. Kaya lang, bihira na ang may ganyang katangian ngayon. Lalo na sa hanay na gusto ni BBM. Totoo yan. Danilo Santos, shout out. Maswerte na. Kumuha ako ng dalawa dyan sa line-up na yan. Ako isa lang si Pacquiao. Jaime Catalan, shout out. Karox, sayang lang ang oras para sa isipin pa yung line-up ni Marcos. Supot. Ang pinakamaganda ay wag nang iboto ang mga yan. Sanay na kumain ng mga ninakaw nila yan, mga kandidato ni Marcos. Init ulo ni Jaime. Chupista Bunao ulit. Naku kuya, di kayang laglag si Alice Go. Makamang ibang tao ang ituturo niya ng uutulang naman Goping alias Alice Go. Totoo. George Alas, welcome to the club. Pambato yan. Yung landslide sa pagkatalo. Big bro, shout out. Walang kwenta, puro mga trapo. Patay tayo dyan.
Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out. Brad, no. Friend Ay Bingson, Dolor Garcia, shout out. Brother Elias Ischo. Pinopost ko, inaantok na ako eh. Oo. Eman Escalona, nak, shout out. Ito kay Tia Deli. Mga leche, mga buwisit, hoy. Para nyo ng awa, magsilayas nga kayo dyan sa mga yawang damontres kayo. Kayo na naman. Talaga lang ha. At tatakbo pa kayo talaga. Patamisan na naman ng dila. Pagkatapos, yan lang naman ang alam nyo pagdating sa butuhan. Nag-aala santito at santita kayo. Akala mo naman talagang mga anghel kayo, pero puro naman kayo mga maitim ang sungay. Sa puro kabwisitan at sisinghap-singhap na dinadanas ng bayan natin ngayon, at di pa talaga natuto at namulat ang ating mga kababayan sa mga bobotante. Nagpapadala sa lagay at matamis na dila ay AS Rocks. Ako po ay talagang magpapatuka na lang sa bulate. At itutuloy ko na lang po talaga ang pagbibigti sa puno ng kamatis. Ay, Tiadele. Mga buwisit na yawa, tatapang talaga ng mga apog, line up, Lito Lapid, Binay, Cayetano, Babalina, Tuliling Tino, Bilyar, Badut Trevilla, DILG Papogi Point, Sambalos. Ay, Sus Mariosep, nasaan po ang ustisya? Mahabagin langit naman po, Sir. Tia Deling, tapos to Mahabagin langit naman po, Sir, sa dami po ng napakatitino. Ito na naman pong mga abnoy. Ang mauupo para mo na pong awa, Lord, sa aming pong bayan. Huwag naman po ang mga kawatan na naman ang maghahari at magmamanipula na wala na naman po iambag at nagawang buti para po makausad po ang bayan namin sa pagkalugmok. Wala po silang alam magpitik bulag na Senado kung hindi po pipi sobrang kuda, pero wala pong gawa, mga kapatid, mga kababayan. Kung mahal dyan po sa atin sa Pinas, buti ka nga nandiyan ka eh. Para nyo na pong awa. Kung kayo po ay talagang hindi pa nabubulunan ng sobrang kahirapan at puro pangakong galing sa matamis na dila, nasa Diyos po ang awa. Pero binibigyan po tayo ng Diyos ng tamang pag-iisip at talino. Kung di pa po kayo sawa sa paggapang sa dusa at hirap, sige po, banatan nyo po ang mga pang-uuto ng mga naka-line up po ng Mr. Ngiwi po ng bayan. Paulit-ulit na lang po mga bulok nilang istorya para tayo pong lahat muli nilang mabudol ang ending. Sila lang po ang panalo at masarap ang buhay. Kumakain po sila ng puro steak araw-araw, samantalang yung mga iba po nating kababayan nagdidildil po ng asin. Anong asin? Kung may asin pa. Dahil pag napag-upo po sila ulit, tuloy ang ligaya, kurakot, pamor. Kaya gamitin po natin ang tamang desisyon at talino. Mahaba-habang taon po ulit ang penitensya para sa ating mga kaawa-awang kababayan na nasa laylayan. Kapag nakabalik pong muli ang mga bulok at matatamis ang dilang kawatan. Bilang nagmamahal at nagmamalasakit ninyong Tia Deli, mga kapatid, sana po wag po nating sayangin muli ang pagkakataon. Pagbigyan po natin yung nararapat, may puso po at matuwid. At pinaka-importante, may takot po sa Diyos. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. God bless, Tia Deli. Mary Chat Kumpol, shout out.
Think very well before voting your senator. Sayang boto sa mga taong binanggit ni BBM. Marilo Pabianak, shout out ah. Good night po tayo at sa mga ka-warriors tay. Bilang anak nyo po. Ano? Di ko nahihintayin na bukas pasagutin ang assignment ninyo. Sobra na, malo. No? Kahit po nakapikit po ako, wala. 0 po ako sa slate ng administrasyon ni Cayetano po tay. Duterte girls po yan tay. Kahit si Tito Soto po, Duterte boys din po yan. Basta po, nasa oposisyon lahat ang bet ko. God bless the Philippines. God bless us po palagi tayo sa mga ka-warriors. Hulong mo. Cassandra Deisio. Agree sis, sabi niya. Ted, shout out. Mag-akbayan lang tayo kay Risa. Totoo. Doon tayo sa ano, kila Teddy Casino, di ba? Ang dami doon. Oh, kinuha nito si His Excellency, oo. Kaya ako minsan ano ba? Ecstasy! Extano! Cassandra Deisio. Mga Duterte boys and girls ang lumipat pa na parang mga palaka sa Marcos. Walang mga prinsipyo. Totoo yan, Cassandra. Cassandra ulit, oh. Mga babad na kayo sa pwesto. Magkakapatid pa. Subukan naman natin ng ibang magagaling na Pilipino. Balik lang ang mga pamilya na ito pero gutom pa rin tayo. Totoo yan, Cassandra. Cassandra ulit, oh. Kasalanan na talaga ng mga Pilipinong tanga na pare-pareho ang ibinoboto pero minimum wage na 400 pesos isang araw at universal healthcare na may tulong pag na-hospital ka na at may sakit. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning, Karox, and to our supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct ka, Karox. ICC is the only answer. Totoo yan. Jural Jelly, Rohan Jelly, shout out sa inyo dyan. Sa Canada. Michelle Edwin, my friend, shout out ah. Nasa Ontario ito eh. Librado Ludovico ito. Shout out. Todas ang bansa kapag nanalo ang mga yan. No way sa akin mga yan. O, diba? Sayang naman yung ano, yung His Excellency ka pa naman, ba't yan naman pinagkukuha mo naman? Ano ba yan? Shirley Jaser, shout out. Awa na ta. Nagugulat ka, Karox. Natawa talaga ako sa reaksyon ng mukha mo. Mga ka-warriors, isip-isip muna tayo bago iboto mga yan. Naku, muntik na akong mahulog sa inuupo. Bakit naman? Nanupuan ko sa mga nabanggit ni BBM pangalan. Puro mga Duterte boys halos ang nabanggit niya. Kakakilabot yung mga sis. Kakakilabot yung sis niya. Hindi talaga yan pupunta dyan kasi BFF niya si Sara po si Tambalustay. Ay nako, Karox. Dyan na yung iba. Tinubuan ng puting buhok. Pero wala naman akong narinig na naipasa nilang batas. Nagpapayaman lang mga yan. Yung mga iba nga yata kinakalyo na yung puwit sa kakaupo dyan sa Senado puwit. Eko. Post muna, inom lang. Ted, shout out Ted. Pagkakaisa na naman ang sinisigaw ni BBM. Huwag kang kasi siguro, baka ang mga kadigong yan diyan, pagkatapos manalo, babalik kay Digong kung buhay pa at di pa nakukulong sa ICC. Si Amy naman ay namangka sa 2 ilog. Ngayon, mapapakinabangan niya ang kanyang pagka-doble kara. Totoo. Dito dito, wala akong mapili na bubotohan sa lineup ni BBM. Kakasuka. Sa lineup na lang ni Senator Risa Ontiveros. Yun ang dapat dalhin. Makakaasa tayo. Totoo, yun na lang yung lineup ni Senador Risa Ontiveros, di ba? Shirley Jaser, oh.
Iboboto ko po si Engineer Toto Kausing kasi may tiwala ako sa kanya, mga binitawang salita, mga pangako. Siya ang taong bayan, Karox. Totoo yan, Shirley. Ako rin, boboto ko yan. Noel Tenko, shoutout Karoke. Parang nakakauya ng pag-usapan si Fiona. Puro kasinungalingan. Totoo yan, Noel. Noel ulit, oh. Ang makinuha kandidato ni BBM, dalawa lang ata ang pagtsatsagaan. Puro mga trapo at oportunista. Hay, totoo. Faith and trust, shout out. Puro mga kurap, puro pansarili, hindi para maglingkod sa bansa at mamayan. Sila ang mga yumayaman at mga nagkaroon ng marangyang buhay dahil sa pera ng bayan. Kunti lang naman ang budget ngayon, Faith, ha? Mahigit 6 na trilyon. Ang laki yun, ha? Gaano karami kayang pera yun, no? Tuloy natin kay Faith. Pero ang bansa at mga tao ng Pinas lalong naghihirap at pahirapan bago makakuha ng tulong sa gobyerno natin. Pero itong mga nakaupo at mga naka-line up para tatakbo ulit sa mga halang ang mga bituka, wala ang puso sa paglilingkod sa bayan. Huwag din iboto mga dudes, devil groups at mga Manchurian candidates at alisin ang dynasty sa gobyerno. Gising mga Pilipino, piliin ang may pusong paglilingkod sa kapwa. Totoo yan, Faith. Cat Gray, shout out. Wala dyan, mga latak yan. Lahat bata ni BBM, dating gawi na naman mga yan. Totoo yan, Cat Gray. Si Ted ulit, oh. Maraming nagsasabing napanindig balahibo ang sinabi ni George Garcia na pag gustong tumakbong mayor si Alice Go ay tatanggapin niya ang certificate of candidacy ni Go. Bakit ba tumitindig ang balahibo nila? Si George Garcia nga, hindi eh. Patay tayo dyan. Rodelia Alpilor, shout out. Xerox, pwede pang mabago mga pipiliin sa mga pagtatakbong senador. Malalaman natin pag nampanya na sila. Totoo yan, Rodelia. David Alil Mendoza. Arox, wala pong tulak si Paing sa mga kandidato ni BBM. Nagsama pa ng isang tulupong. Kung ganun po ay wag naman sana mangyari na puro magkakapatid nang nasa Senado. Lalo pong wala nang silang alam gawin kundi sumandok ng kalaban ng bayan. Sana po wag nang iboto lahat ng kandidato ni BBM. O kung meron man, ay si Abalos lang ang makalusot. Si Pacquiao, David. Abalos, di ko boboto yan. David Alin Mendoza ulit. Karox, si Abalos lang po medyo okay sa akin. Kasi maganda naman ang ipinakita niya sa Mandaluyong. At saka, ang ama naman niya ay nagkaroon ng kaso noon sa araw sa NCTA. Wala namang nagawa yan si Aimee Lapid. Iwasan na po nating magkaroon ng magkakamag-anak sa Senado. Mga kababayan ko, parang awa nyo na po. Suriin po ninyo mabuti ang mga iboboto nyo. Totoo yan, David. Ted ulit, oh. Kaya nga siguro sila ang pinili ni BBM dahil malaki silang tulong para palahiin ang pera ng bayan. Puwersa ng isang tao. Lorna Velez, shout out, ha. Ang papangit na si Torres Slate ni BBM Jr. Bunyog tayo, mga kababayan. And also let vote for Atty. Luke Espiritu. Let's be critical voters, my fellow citizens. Totoo. Normando Reyes, oh. Basura lahat ang pinili ni BBM si Torres Slate niya. Sabi nga ni Bad, mga magigiting na kandidato ng bagoong Pilipinas, hindi mababago ang Pinas kapag sobrang babaho at malalansang kandidato ilalagay sa Senado. Magiging bagoong ang bagong Pilipinas ni BBM. Halos lahat ng yan, Duterte boys and girls. Totoo yan, ha? Kaya kung si Excellency na ito, sino ba nag-advise dito? Ha? Normando Reyes ulit, oh. Daming magagaling na sa Congress at mga independent tulad nila Risa Ontiveros.
kundi sa kanya hindi mabubulgar ng pogo. Si Pacquiao maging si Sara sa korupsyon. Ay nako. Pero lahat yan lahat yung baho ni Duterte na kinakalkal ng administrasyon nito, dapat lang. At higit sa lahat, yung kingdom, dapat yun talaga, makumpis ka lahat yun. Oo. Tsak na hindi sa maganda ng galing ang pera pagpatayo dun, hindi abuloy. Kung yung abuloy, yun lang yung pinakakain dun sa mga tao dun sa loob ng kingdom. Tsaka paglilinis noon. Pero yung istruktura na yun, puta, walang ay pakita yung plano nun. Joel Molina, shout out para sa akin. Sa lineup mo yun na yan, baka wala pa akong iboto dyan. Si Pacquiao. Normando Reyes ulit. Soto, yes man kay Digong. Lacson, big yes kay Digong. Pero small no kay Digong. Pacquiao, yes man kay Digong kahit ninakaw na ng PDP niya. Tulfo, yes at no kina kay Diggs. Revilla, yes na yes kay Sara. Tolentino, yes noon at kunwari no ngayon. Amy, big yes kay Diggs. Lapid, chair committee di silencio pero yes sa Pogo. Villar, yes kay Pacquiao. Sure, yes kay Diggs. Pia, silent yes kay Pacquiao at Diggs. O Abalos, depende kung sino presidente. Binay, parang si Abalos lang ang isang ito. Pero kahit paano okay rin sina Abalos at Binay. Sila lang dalawa ang medyo pakikinabangan ng bayan. O, diba? Wag lang magpapaselfie si Abalos kay Guwaping Rolando Gutay, shoutout. Si Pia Ping, Tito Biam at Aping Jokno lang ang iboboto ko. Sama mo na si Pacquiao. Michelle Edwin, puro luma naman at maraming galing sa linya ng Unitives. May mga artista pa rin. Naku po, same shit ulit. Sa oposisyon na lang tayo. Baka may pag-asa pa. Totoo yan, Michelle. Divine Wilson, shout out. Lito Lapid is GMA protege. Cayetano, Tolentino are Duterte's allies. Pacquiao is just like Kimo Padilla. Bong Revilla, plunderer, tapos ayaw isoling 100 million sa korte ko. Tuloy si Jinggoy, Soto, Balimbing, napakatulpo, hindi rin nagsoli ng perang kinrap nila ni Bentulpo. Walang pagpailihan sa lineup ni BBM. Ay, nako, Divine ulit Please let vote for Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Laila de Lima, Bunyog. Totoo yan. Alolalyaw, shout out. Wala kang kakabigin sa mga endorsong magiging kengkoys ng Senado. Kumbaga sa baraha, puro panapon. Parang gagayahin mo na rin si BBM o kagaya mo na. Good day Sir Rox, mga warriors. God bless, Alolalya. Lily Chang, shout out Sus Mariosep, bagong Pilipinas at bagong dynasty. Magkakapatid na ang Senado, walang kawala sa ang Pilipinas. Ang sabihin ni Marcos, bagong Pilipinas, diretso sa basurahan. Si Rox, hindi na yan pinag-iisipan. Hindi man lang siya kumuha ng mga bagong muka, kundi mga anak-anak ng mga politiko din. Paano mababago ang bagong Pilipinas ni Marcos? Bagong magnanakaw pa rin ang mga naka-line up niya. Diyos mio, Marcos, magbago ka muna bago mo sabihin ang gobyerno mo ay bagong Pilipinas. Patay tayo. Bagong mandarambong na naman ang nilagay mo. Wala ka ng pagbabago. Sinungaling ka pa rin. Panibagong budol naman ang mga linya mo. Sa akin, pampiring squad yan line up ni Junior. Sobra na, tama na. Gising mga kababayan. Patay tayo dyan. Lilichang ka Lilichang ulit. Bongbong. Ang hinahanap mo pala, dynasty. Only in the Philippines, may Pangulong Engot. Sobra ka naman, Lilichang. Serapin Divina, welcome to the club. Ako si Abalos lang. Lahat sila tae. Patay tayo. Serapin Divina ulit
No Revilla, no Lapid, no Villar, no Tulfo, no Marcos, no Cayetano, no Tolentino, Pacquiao. Bobo naman. Si Abalos, okay. June, shout out. Sino iboboto ko sa senatorial slate ni Budol Marcos? Nada, zero, bugok. Lahat yan, Diyos. Namawain, save this country sa kuko ng mga 12 bugok amin. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out. Ramon Valencia, shout out. Bossing, sorry, pero walang tulak kabigin sa mga kandidato ni BBM. 0 vote sa amin yan. Meron na kaming kandidato, puro mga bagets, matatalino, at may alam sa batas. Bogart. Actually, di porket ayaw mo halos yung mga sinabi ni BBM, ganun din ako. Ako nanonood din ako at nag-observe. Halos lahat ng mga pangalan, mahirap basta iboto. Nalungkot lang ako kasi, bright naman si BBM sa itotoo lang. Pero ba't mga ito ang inendorso? Bakit kaya? Bakit kaya? May ligaya at lumbay. Ewan ko, Bogart. Di ko rin alam. No comment. June ulit, oh. Your Honor, may parliament courtesy din ang baliw na anak ng Diyos. Gustong-gusto ng baliw na dyan sa Senado makulong kasi masakit ang wet po niyan sa City Jail. Lakas talaga ni Digong, no? Kung hindi lang kay Digong, etong si Kibulog na to, baka tapos na agad to eh. Rodeo Adriano, shout out. Hindi na dapat pag-isipan yan. Wala akong iboboto sa mga endorso ni BBM. May isa lang ako na iboboto. Yan ay si Pacman. Pares tayo, Pacman din ako eh. Oscar Asoro, shout out. Uy. Wala akong makakuha sa senador mo, puro dynasty at nakakasawa mukha nila. Dapat mga bago at matino ang may debate kagaya Attorney Luistro, Carpio, mga Quad and Fernandez, Causing, Dilima, line up. Line yan, dapat siyang dapat sayang press, believe na sana ako sa inyo pero to mali ang inakapatid artista boxing ay ano ba to? Ted ulit, oh. Naniniwala ako kay CIDG Director Nicolas Torre na arestuin niya ang mga pugante tulad ni Bantag, Harry Roque at iba pa. Kahit sila ay magtago sa ilalim ng lupa, totoo yan. Si Kibuloy nahuli yan sa ilalim ng lupa, kakatuwa. Hindi niya nahuli yun, sumuko, ang gago. Dahil takot eh. Kinontak na siya ng amo niya. Sumuko ka na, bugok. Baka papasukin nga, yari tayo dyan. Hindi nagbibiro yan. Ganun ba? Lumabas ka na riyan. Baka matalupan pa yung kingdom na yan. Malaman pa na kung ano nasa loob niyan. Ganun lang naman kasimple unawain yun, mga boss, diba? Inabot na 16 days. Nung nagsalita si General Torre na, pag hindi ka lumabas dyan, tatapusin na namin lahat yan. Kulang-kulang 3,000 yung isang sundalo. Walang ikakasa yung mga grupo ni Digong, ni Kibulog, diba? Kaya order ng boss niya. Lumabas ka na rin, hindi nagbibiro yan. Diba? Sabi ni General, si Colonel Marbil ba yun? Ingatan lang niyang may matipisalang bata. Diba? Dapat balikan na ulit yan eh. Yan ko ba? Ted ulit to. Naniniwala ako kay CIDG Director. Arresto yan. Bason to. Ted ulit. Si Marcoleta naman daw ay inalis ng 5 committee Senado. Dapat pala bawasan si Marcoleta ng sweldo. Wala na itong gagawin eh. Walang silbi. Totoo. Jack Romansanta, shout out. Ang senatorial bet ng opposition will uphold the public office in public trust. Ang Marcos bet ay public trust. Jack Romansanta ulit. Hindi dirty dozen yan, kundi very, very dirty dozen. Totoo. Jack ulit,
Legit opposition ako since before martial law. Pares tayo. Decide shout out Xerox, Senador Nicky Buloy at Digong ang iba sa mga nasa listahan. Listahan paktay na naman. Totoo yan. Alan Alcantara, shout out. Bakit may mga kampo ni demonyo dyan? 3 lang ay boboto ko dyan. Dami ako, isa lang. Pacquiao lang. Josephine Loarca, welcome to the club. Puro trapo, mga nasa lineup ni PBBM. Ayos. Pelabot, shout out. Wala akong iboboto sa mga yan. Ayan, patay. Florante Diraya, welcome to the club. Wala na bang iba? Bulok naman yung mga yan. Ipapakain mong pilit sa mga tao. Ano ka ba? Patay tayo dyan. Mary Grace Santos, shout out Sa bago tayo, kahit medyo luma, basta di kabilang ang mga kampi ng Duterte, nagtrabaho ng matino at dynasties, trapo pa rin yan mga inendorso ni PBBM. Tanong, makadiyos ba talaga yung nasa slate ng administrasyon? God bless, Kuya Rox. No comment, sagot dyan. Mary Grace Santos ulit. Natatawa ako sa reaksyon mo, Kuya Rox. Hi, Budot at Kitol. Patay tayo dyan. Lito Torres. Lito D. Torres. Welcome to the club. Bossing, lip service lang. Yang gas-gas na pagkakaisa ni BBM. Mga tawid bakod lang karamihan mula sa bakod ni Duterte. Di pa nga tuluyang tawid. Ang kaliwang paa nasa bakod ni Duterte. Katulad niyan si Aimee Mangga. At ang pinaka nakakadismaya, ayan, si Lito Lapid. No to BBM lineup, no to Trapos Dynasty and Artista anymore. Grupo ni Magalong tayo. Yun. Lito ulit bossing. Mga bagong breed tayo, Attorney Luke, Magalong, Shell Magno, Carl Balita, Attorney Jopet Season, Kalodi. Yan, maganda. Lito Rubilos Brother Roque, sa totoo lang, nakakasawa na yung mga tumatakbong senador. Recycle, kaya lang maraming mangmang na butante sa Pinas na walang pakialam sa bansa. Basta pera ang usapan, iboboto nila. Totoo yan, Ulito. Yun ang mabigat. Bernardo Chansing, shout out. Mga gunggong na walang kwentang sinatong. Atay tayo yan. Blanca Salonga, welcome to the club. Filipinos are politically deteriorating in voting. The reason why our country will never really progress for voting the same corrupt power trippers. So shameful, but it is the truth. Totoo yan, Blanca. Tonic, shout out. Nakakasuka yung line up na yan. Wala namang ginawa yung mga yan para sa bayan, puro korupsyon. Boto naman kayo ng iba kapares nila Franz Castro, Jokno, Espiritu at Toto Hosing. Yun talaga yan, Tonic. 3J Siop, shout out. Xerox, bago ko sagutin yung tanong mo, tawa ka naman tawa. Basta ako, masaya ako ngayon kasi natanggal na si Marcolecta. Si Marcolecta, Marcolecta sa mga membership sa Senado. Yay, wala na raw bigay ang Senado ng dahilan bakit siya tinanggal. Aba, kailangan pa bang may dahilan? Very obvious naman na panggulo lang siya. Walang modo at akdog na pusit. At yung ginawa niya sa ABS-CBN, it's payback time. Kumbaga, totoo yan. 3J Shop ka, ha? Ano to? Okay, wala akong type sa mga senatorial slate ni BBM. Xerox, please lang, huwag kang boboto dyan sa mga Cayetano. Sinabi mo Kailangan ko pa bang sabihin ng dahilan? Basta ako, no sa mga Cayetano, period. Hindi natin boboto. Ganun lang yun. PJ Shop ulit. Si Rox, si Atty. Kausing, si Jokno, pasok yan sa mga matitinong kandidato. Mas okay naman yung asawa ni Sharon Cuneta. Yun mas okay pa
Mas okay pa yun kaysa naman sa mga kandidato ni BBM. Totoo. J Shop ulit to. Sir Rox, ang dami mong komersyal, konting kibot komersyal, ay skip ko na nga yung iba. Sorry, nabibitin ako sa mga vlog mo. Kaya skip hindi komersyal. At bakit ganyan na naman makareact kay BBM? Easy ka lang, no to Tulpo, no to Tolentino. Totoo yan, ha. Ano, isang oras tayo? Ben Campuzano, shout out. May sinama siya na mga Duterte, kaya basura sa akin nila lahat yan. Palitan ng mga bago naman, lagi na lang sila, wala naman nagagawa. Totoo yan, Ben Campuzano, ha. Basta yan, mga boss, yung mga nangyayari dyan sa Kongreso, sa Quadcom na yan, yung mga bata ni Digong, mahaba pang usapan yan. Napakabigat ho yan. Saan nila yan? Saan nila kakasuhan yan? NBI? Sabi ng aking bolang kristal, baka tapos na eleksyon, hindi pa nakukumbik yan. Oo. Si Digong nga, si Kibulog nga lang, tinan mo. Oo, ha? Dapat talaga, marami nang nangungumpisal, di ba? Tinuturo na si Digong na utak ng pagpatay doon sa mga in-check na drug lord, pero may courtesy pa rin sa Quadcom. Ay, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas pa muli. God bless. Malapit nang matapos sa Setyembre. Ang bilis ng panahon, di ba mga friend? May mga nagkakaruling na po rito. Magandang gabi po mga boss. Nantok na naman ako. Ha? Dasal. Kapit. Tibay ng pananampalataya. Yan ang kailangan natin, mga friend.